Today's video, ayan. Mag-unbox tayo ng ating biniling Epson L121. Ayan. So, binili natin itong mga pangga, no? Sa Gloria Bazaar dito sa Osamis City. Kasi, kailangan ng printer ng aking dalaga. So, ang ganda-ganda itong mga pangga, no? So, try na natin i-unbox. And, set up na natin kung kaya nating i-set up ito. So, yan. Buksan na natin ang ating EcoTank Epson L121. Buksan na natin. Actually, ano ko na po. So, tinuruan ako ng ano dito, ng seller, ay parang agent, sales agent sa Gloria Bazaar dito sa Osamis City kung paano siya i-set up. Pero, hindi ko sure kung kaya natin, charot. Actually, mga pangga, meron na akong printer na isa. Yung printer namin is yung HP na D-Wi-Fi siya. And maganda rin yung mga pangga. Kaya lang medyo mahal ang cartridge nun. So, itong Epson is meron tong libreng ink. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. May libre tayong ink. So, ang number ng ink niya is 664. Ayon sa box na nakalagay dito. So, 664 siya mga pangga. So, may libre na siyang ink. Ayan. Meron tayong parang pink, black, orange, and cyan. Yan, blue. Kaya kompleto tayo ng ink mga pangga, no? And then, sa hard drive, meron din tayong CD. So, kung yung computer nyo is may hard drive, ito yung ipapasok natin. Pero, sa amin kasi, yung aming desktop, yung Dell, ay wala siyang hard drive. So, sabi nung agent, i-search lang namin daw yung sa Google, yung Epson L121 printer. Parang ganun yata yun. And then, syempre, hindi mawawala yung ating walang kamatayang manual na hindi naman natin binabasa. So, ayan, meron tayong cord. Ayan, saksakan ng computer ng printer. And tanggalin natin yung styro. Yung styro. Ito yung sa paper niya na ilalagay, sliding paper sa likod ng printer. And meron din tayo sa sliding niya. Yan. So, combination ko silang dalawa. At ito yung ikakabit natin sa ating printer through desktop. Ayan. Ayan. So, ang gagawin muna natin for today is paano ilagay yung mga ink. So, yung mga ink nito mga pangga is mura lang talaga. Nasa 247 per ink. Ayan. So, wag tayong malilito mga pangga kasi may mga kulay naman yan. And madali lang naman siyang i-memorize. Ayan. So, ayan. So, ang number ng ink na to is 664. So, it means, pag magre-refill kayo, ang kukunin yung ink is yung 664. So, yung isang ganito, ubusan to siya dito mga pangga. Bali, ano na siya, mapupuno na siya. So, hindi ko pa natatry kung paano ilagay, no? Pero yan. So, meron siyang foil na nakatakip. Yan, dahan-dahanin lang natin. Baka matapon o MGRR. And then yan. Lagay natin. And yan. Tanggalin lang natin tong parang takip. And buhos na natin mga pangga. So, isang buhusan yata to is isang tab.
So, press pa lang pala to. Takot ako baka mapuno eh. Hindi, baka puno. Pero sabi, isang ano daw to eh. Isang ganito. Ayan. Wala nang laman. So, anahin natin. Si Mami, umiiyak na naman. Yan. Tapos, sunod is yung color pink. Color pink. So, yan, ingat-ingat tayo kasi ang hirap niyang tanggalin. Ayan. So, lagay natin yung pink. Takpan na natin ito. And yung pink. Ayan. Pink and sunod naman natin yung yellow. Para siyang orange na pero yellow siya. Gawin na lang natin mga pangka. Kuntiin na lang natin. Kasi nirapan tayo kanini. Ayan. And then ayan. So, alam niyo ba mga pangga, itong printer na to, ang ginagandahan kasi nito is, nakakapag-print siya ng 7,500 pages sa colored, and sa black and white is 4,500 pages. So, syempre, hindi pa natin na kung talagang totoo yun, pero yun yung nakalagay dito sa kanyang box. Yung HP kasi namin, ang black and white nun is 180 lang, 480 lang, while the colored na lagi talagang ginagamit sa mga estudyante is yung colored. Yun yung importante, yun yung konti lang talaga mga pangga. Nasa ano lang, 170, alam ko 150 lang pala. 150 pages lang. So, napaka-messy nung wala na kamay ko. Dumi na. Dumi. So, struggle is real. Ayan. So, lagyan na natin yung black. Ayan. So, sabihin na natin. Ano ba ba? So yan, tapos natin ilagay yung mga ink, and ang gagawin natin is tanggalin natin yung mga naka-blue tape. Ito. So dahan-dahanin lang natin mga panggano kasi baka matapon yung mga ink. So yan, tanggalin natin itong mga blue strip na nakadikit. Ito ya, angat to yan. And ano ba ito? Yan. Pa natin ulit. And then the other side. This one. So ito, dito natin ito ilalagay. So sure kung ganyan ba. Or ganyan. Yan. Tama ba? Tama. And this one is sliding paper. So feeling ko parang ganyan siya. Yan. Parang dito po. And tama ba? Parang ganyan. So ayan mga pangga.
as you can see, wait, as you can see, nalagay na natin ito yung sa paper. Ayan. And then, pag gusto mo ng may extension, pwede siyang ganun. Ayan. So, ayan, diba? So, try na natin siyang i-on. So, ito yung cord and sa saksakan. And try na natin muna siyang i-on bago natin siya i-connect sa ating desktop. So, ito may dalawang butas siya dito. So, dito siya sa ilalim. Dito. Ayan, push lang natin. Is on. Long press. Ayan. Oops, ayun, may tumunog siya. O yan, nagsiset up na siya mga pangga. Pag narinig nyo tumunog na yon at natapos na yung tunog, para tumakbo yung mga ink dito, nakikita nyo ito. Ayan. Ayan. Kailangan natin siyang i-press. Diba, nag-red na siya. Kailangan natin itong i-press ng 10 seconds. Tapos pag magbi-blink siya, and then tutunog to siya, tapos mag-stop na yung blink, pwede na yan. So yan, long press for 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Actually, hindi nga siya nag 10 seconds eh. Ayan. So parang nagra-running siya. Ayan. Naririnig nyo. Kasi umaano na yung ink niya mga pangga dito. Tumatakbo na yung mga ink niya dito. Pag natapos na yung tunog na yan, ayan, di ba nagbi-blink pa siya. Pag nag-steady na daw yung blink, it's okay na daw. Ayan, so parang nagsiset up na siya, di ba? Di ba naririnig yung mga pangga? Para siyang ano, tumutunog pa siya. So, hintayin lang natin siyang matapos. Itong printer na to is nagpiprint siya ng 7,500 pages sa colored, and of course 4,500 pages sa black and white. So talagang napakasulit na, lalo na pagka maraming mga piniprint yung mga estudyante natin. So hindi tayo mahihirapan kasi marami na yung ink. Marami na yung pwedeng ma-print mga pangga. Tapos na yung blinking to yung twinkling little star niya. Ayan, nakita nyo naman. So, nakastay na yung color green niya. Mga pangga, di ba ganyan siya? Ayan. So, slide siyang pag ganun. So, pasok siya natin dito. Dahan-dahan lang. Ayan. So, maluwag siya na pero nakasaksak na yan. So, ngayon, hanapin natin saan natin pwedeng ikabit sa ating desktop. So, ayan, ito. Ang kanyang, medyo magulo at messy. Ayan. So, try kaya natin dito, no? Dito. And, dito natin siya ikakabit. So, yung desktop natin, mga pangga, is Dell Optiplex. Ayan. Para malaman niyo yung brand. Dell Optiplex 7450 series. Ayan. AIO series. So, yan, nakakonect na siya mga pangga, no? Then, try na natin kung makapag-print pa. So, yan mga pangga, no? Printer drive installation port configuration were completed successfully. Ayan. So, you put OK. So, ayun. Tumutunog na siya. At nag-print na siya. Nang walang kaano-ano. Isa pa. So, paglagay ng papel, ganyan lang. Papatong mo lang. Try mo yung colored. Ayan. Try natin ng colored. Ayan. Okay.
So, ito yung color niya. Ayan, mga pangga. O, diba? So, ayan. So, ang ginawa ng anak ko is nag-download siya ng Epson L2-121 Ink Drive at then yan ang lumabas. And then, after niya mag-download, ayun, pwede na siyang mag-print. Sana nagustuhan niyo yung ating vlog for today. Sa ating vlog for today, yung ating Epson L121 printer. So, napakatipid mga panggano. So, ang price nito is 5,495. So, pwede siya sa kartolina mga pangga, yung hindi naman ganun kakapal na kartolina. So, ayan, sana nasundan nyo yung ating review dito sa Epson at tuwan-tuwa yung dalaga ko dahil hindi na siya mamumblema sa pagpapaprint sa labas. So, talagang ang dami niya, no? 7,500 sa mga colored, 4,500 sa black and white. So, ayan mga pangga, thank you so much. At ang init dito sa taas. And I hope nagustuhan niyo yung ating for today's review sa ating Epson L121 Eco Tank. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ayan, do subscribe to my YouTube channel, Panggaming Guy, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na upload ko. Yun lang mga pangga. Bye!